Wala nang naitalang stranded na mga pasahero ang Philippine Ports Authority sa ilang pantalan sa bansa. Samantala, ang Philippine Coast Guard wala ring naitalang stranded na sasakyang pandagat sa mga pantalan. May-report si Vel Custodio. Nagmamadali na si Aiza para makaabot sa ina-applyan niyang trabaho. Hirap kasi siyang bumiyahe lalo na't baha sa dinaraanan niya sa Taft Avenue, Manila. Sobrang hirap kasi hassle po, kasi baka po siya. Tsaka kailangan mo yung mabilisan na gumalaw kasi oras yung hinahabol, di po ba? Kaya naman ikinatuwa niya nang makitang may libreng sakay na handog ang Philippine Coast Guard. At kung mabilis yung pamamaraan ng pagtawid namin, pan siya, nakatulong sa mga kagaya namin na nag-a-apply, yung mga taong na nangangailangan ng sakay, libre, why not? Bilang tulong sa mga commuters, handog ng iba't ibang government agencies kagaya ng Philippine National Police at Philippine Coast Guard ang libreng sakay sa kahabaan ng Taft Avenue. Dahil sa walang humpay na ulan, gutter deep ang baha sa Taft Avenue. Kaya naman patuloy na nagsasagawa ng declogging operations ang Manila City Government at Metropolitan Manila Development Authority sa mga drainage systems. Marami to. Top Avenue pa lang ang pinag-uusapan natin. Marami pa to. But it's happening somewhere all over the city. Hanggat kaya natin. Tumutulong naman ang MMDA. Diskarte ng mga drivers, dumaan sa bandang gilid ng highway kung saan mas mababaw ang baha. Magsasagawa ng emergency session mamaya ang Konseho ng Maynila para pagpulungan kung kailangan ng magdeklara ng state of calamity sa lungsod upang mas magkaroon ng access ng resources ang mga barangay para sa kalamidad. Samantala, sa Pantalan, ayon kay Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Monte, mula sa nasa 500 stranded individuals, wala nang stranded sa mga pantalan ng Manila North Port, Bataan, Masbate, Leyte, Bohol at Negros Occidental. Handa namang magbigay na assistance ang Philippine Ports Authority kung sakaling may mga ma-stranded na pasahero, kagaya ng Hot Wheels at DSWD relief packages. Ang pasahero na si Ana nakatanggap ng serbisyo sa PPA matapos magkaroon ng delay sa biyahe ng barko. Breakfast, lunch at saka dinner. Yung kahapon, nag-text po yung tugon na bali, dapat ang sakay namin is mamayang 7 p.m. Inabante po ata ng 3:30 ng madaling araw. Parang mas okay na rin po sa amin para at least hindi kami mahihirapan. Mas pumunta na lang din kami ng maaga para alam namin yung kung anong magiging sitwasyon dito po. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, wala na ring na-monitor na stranded vessel, rolling cargoes at motor bangka sa lahat ng pantalan sa bansa. 5 vessels at 51 motor bangka naman ang nakashelter sa NCR Central Luzon at Southern Visayas dahil sa hanging habagat. Kung sakaling may emergency o inquiry sa biyahe, pwedeng tumawag sa Port Police number 0908-346-2702. Para sa Integrated State Media, Vel Custodio, PTV.